Ang ating bansa ngayon ay nasa pagitan ng tinatawag na malaking pader o bato ng problema sa kaperahan, fiscal rock, at isang matigas na lugar o adobe dahil sa bagsak nating ekonomiya. May mga report ng mga nakaraang araw na sinasabing itong digmaan sa gitnang silangan ay muli na naman pong aarangkada sapagkat ubos na raw ang pasensya ng ating Uncle Donald Duck. At maaari itong magpalala pa sa kasalukuyang sitwasyon. Ang ating gobyerno dapat sana ang pinag-iisipan ay medyo malayo-layo at strategic thinking kung paano tayo makakaiwas o kung hindi man makaiwas ay makalagpas sa ganitong napakahigpit na kalalagayan ng ating mundo na apektado po ang ating bansa. Sinasabi sa isang pag-aaral na inilabas ng Philippine Institute of Development Studies, PDIS, SPCP ng Tayabas. Ito po ay think tank o mga researchers ng gobyerno na ang kasalukuyang krisis ay siyang nagtutulak sa maraming Pilipino sa mas marami pa at matinding kahirapan. At para maibsan ito, ang ginagawa naman ng ating mga nasa gobyerno, ayuda. Hindi naman araw-araw sila nag-aayuda. Pili-pili lang nila kung kailan nila magustuhan at siguro kung kailan available ang extra pera. Sapagkat kung may pera man po ang gobyerno, bagamat alam nating gipit na gipit, ay para po yun sa mga proyekto, sana, na pinakikinabangan, bagamat hindi naman mapakinabangan, at sa operasyon ng gobyerno. Diba? Kinakailangan man nagtatrabaho sa gobyerno, pinasusweldo. Kumpleto pa ng allowances yung mga yan, naka-aircon pa. May mga tauhan pang taga-timpla ng kape, may mga drivers, may mga bodyguards. At baka yung mga katulong ng mga yan sa bahay, pinasusweldo pa sa gobyerno. Diba? Yung mga julalay nila, na hindi naman nagtatrabaho sa gobyerno, pero pinasusweldo ng gobyerno. Diba? So diyan pumupunta yung mga nalilikom nating buwis o pera at pinagtatrabuhan, pinaghihirapan ng ating mga kababayan. Pero kapos at kapos pa rin. At hindi naman nakapaglilikha pa ng maraming trabaho ang gobyerno sapagkat yung mga dating kumpanya na rito nagsasara, lalo na yung maliliit, dahil nagdidiman din ng malaking sweldo ang mga manggagawa na hindi naman maibigay. O kaya naman ay nagdadalawang isip na magpatuloy na magnegosyo ang mga lokal na mamumuhunang Pilipino, lumilipat na lang sa ibang bansa dahil sa kaguluhan pampolitika rito. At walang direksyon na takbo ng ating ekonomiya. At yun ang mga banyaga, ay nagdadalawang isip na rin sila magnegosyo. Bagamat mayroong mga negosyante na bilyonaryong naniniwala, kung nasaan ang gulo, nandoon ang kita at pondo. At yan ay totoong-totoo pagmasdan ninyo. Habang nagkakagulo sa politika, tuloy ang lihim na pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Tuloy ang pagmamahal ng ating bills, pataas ng pataas. Meralco, tubig, expressway, gasolina, katakot-takot na buwis. Tuloy-tuloy ang pagnanakaw ng magkasanib na walang kabusugang negosyo. At mga nasa gobyerno, habang inaaliw tayo at nilalansi at nililito sa sunod-sunod na kaguluhan at pagpapakalat nila ng fake news. Wala pong kaduda-duda ang ganyang mga estratehiya. Lalo itong nagtutulak sa mas maraming Pilipino sa kahirapan na inaaliw-aliw lamang sila sa kaunting mga ayuda at medyo bababa ng kaunti ang presyo ng petrolyo, pagkatapos sisirit na naman. Sinasabi nito na mahigit $105 na per barrel ang halaga ng petrolyo na inaangkat natin. Nasa 13.2% hanggang 14% ngayong 2026. O napadagdag pang mahigit 1 milyong Pilipino sa kahirapan. At ang iba nga ay lugmok na. Mahirap na, lalo pang gumagapang sa kahirapan. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin na hindi na maabot ng mga karaniwang trabahante at patuloy na bumubulusok ang halaga ng ating piso. Nadadagdagan pa ang nagiging miyembro ng 4Ps na sinasabi ng iba na bayad kami ng bayad ng buwis para pakinabangan lamang ng maraming tamad. Hindi natin sinasabing ang mahihirap ay huwag tulungan. Ngunit maniniwala ba kayo na itong 4Ps, malinis itong listahan na ito? Na marami na ditong dapat tanggalin, pero marami pang idinadagdag sapagkat kontrolado ng gobyerno para sa pampulitikang layunin.